Warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu, and I am Omar Ismail Tending, and I'll be discussing to you our next topic. So last meeting we have discussed about the text types, and we are now done talking about or discussing the first two types, which are the narrative and descriptive text types. Now this session we will be discussing the third and fourth text types, which are the expository and persuasive text. As what I have said, this session we will be discussing the third and fourth text types, which are the expository and persuasive text. But then, this session we will be talking first the expository text. So, at this session we will be talking about the purpose, the structure, and some examples of expository text. But then, let us now talk first the first one, which is the purpose of expository text. So, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang purpose or ano ang dahilan kung bakit tayo nagsusulat ng expository text. So, the main purpose of an expository text is to explain, inform, or clarify information about a topic. So, last meeting, if I'm not mistaken, nabigyan ko na kayo ng konting introduction about sa four text types sa pag-uusapan natin, and ngayon natin pag-uusapan ng mas malalim pa. So, kagaya ng sa highlight ko dito sa ating presentation, ang main purpose or ang dahilan kung bakit talaga tayo nagsusulat ng expository text is first to explain, to inform, or clarify information. Ibig sabihin, kapag sumulat tayo ng isang expository text, ibig sabihin, ang purpose natin, ang main goal natin is para makapagbigay ng kaalaman at makapagpaliwanag. Yun ang main purpose ng expository text. Expository text answer questions such as what is it, how does it work, why is it important, what are the facts about it. So ito yung mga sinasagot na question ng expository text. Bakit? Since ang expository text ay nagbibigay siya ng kaalaman or nagpapaliwanag siya, so kailangan masagot yung una kung ano nga ba yung sinulat, paano nga ba nagwo-work or gumagana yung sinusulat natin, or bakit nga ba importante yung sinulat natin, and ano nga ba yung mga katotohanan na tungkol doon sa sinulat natin. So, mahalaga na kapag nagsulat tayo ng expository text, dapat masagot yung mga katanungan na ito, at tapos, dapat talaga yung expository text, nag-explain siya, nag-i-inform siya, or nag-clarify siya about sa topic. So, ibig sabihin, kapag nagsulat tayo ng isang expository text, dapat nag-explain tayo or nagpapaliwanag tayo and nakakapagbigay bagong kaalaman or kaalaman ang sinusulat natin. Now, dito naman tayo sa structure of expository text. So, ito yung dapat nating sundin kapag nagsusulat tayo ng expository text. So, first, meron tayong tatlong structure ng expository text. First is introduction, body, and yung conclusion. Dito, sa introduction, it presents the main topic, gives a brief overview or background, and state the main idea or sometimes the thesis statement. Ibig sabihin, dito sa introduction natin, di ba kapag nagsusulat tayo ng essay or ng sanaysay, meron tayong sinusunod. First is meron tayong introduction, meron tayong body, at meron tayong conclusion. Sa introduction, doon natin talaga pinapakita. Ito yung una natin nababasa sa isang essay, sa isang sulatin. Sa introduction, doon natin nakikita or doon natin nababasa kung ano yung main topic, kung ano yung pinag-uusapan talaga ng isang text. And then, it gives a brief overview or background. Doon sa introduction din natin makikita kung ano yung doon natin nababasa sa introduction natin yung konting or kahit
mababa lang na background or overview sa topic na pinag-uusapan natin doon sa text. And lastly, states the main idea. So, sa introduction pa lang dapat nakikita na or nababasa na natin kung ano yung main idea ng sinusulat natin. So, ibig sabihin sa unang part pa lang dapat na nasusulat na natin or na-state na natin kung ano yung main idea talaga or kung ano yung main na message or ibig sabihin nung sinusulat natin. Halimbawa, kapag nagsulat tayo ng essay about sa climate change, kapag nagsulat tayo ng essay, sa introduction natin ilalagay yung main topic, yung about sa climate change. Tapos magbibigay tayo ng brief overview or background about sa climate change and then states the main idea. Ibig sabihin kung doon na natin ilalagay sa introduction natin or sa unang part kung ano yung main idea about sa climate change. Next, dito tayo sa body. Sa body, it contains detailed explanation, presents facts, examples, and supporting information, and organized in paragraphs with clear ideas. So, sa body natin, ito yung nasa kalagitnaan na paragraph natin sa pagsusulat. Dito sa body natin, siya yung dapat doon na natin detailed ine-explain kung ano yung pinag-uusapan sa sinusulat natin. Doon na rin tayo nagbibigay ng mga katotohanan or facts, examples, and supporting information about sa topic natin. And then, ino-organize natin yung thoughts natin in paragraphs, tapos dapat clear ideas. When we say clear ideas, dapat madali siyang intindihin and hindi siya magulo. Halimbawa, sa body, sabi ko kanina, ang pinag-uusapan natin is climate change. So, sa climate change, kapag sa body na natin, doon na natin i-explain ng detailed kung ano yung climate change, ano ang effect ng climate change, at kung anong nagiging dahilan bakit tayo nagkakaroon ng climate change. And then, present facts, examples, and supporting information. Doon na rin tayo magbibigay ng mga facts or ng example ng mga pwede nating effect ng climate change and other supporting information. And then, dapat organize in paragraphs with clear ideas. Gets? Now, syempre walang magtatanong kasi video lang mga to, recorded lang ito. Now, sa conclusion na tayo, ito naman yung pinaka-last part na ng text natin or ginagawa natin. For example, sa essay natin, yan na yung nasa pinakababang paragraph. Sa conclusion, it summarizes the main points, restates the importance of the topic, and provides closure or final insight. Sa conclusion natin, ito na, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, ito na yung pinaka-last part ng text natin or ng sinusulat natin. It summarizes the main points. Ibig sabihin, dito na natin sinasummarize kung ano yung main points na gusto nating ipahiwatig sa sinusulat natin. Restates the importance of the topic. Dito na rin natin sasabihin ulit kung ano yung importansya or kahalagahan ng topic natin. And then, it provides closure or final insights. Dito na tayo nagbibigay ng final statement natin or final insight natin about dun sa topic. Naintindihan? Anyway, wala namang magre-response kasi recorded lang ito siya. Next one. Dito naman tayo, after natin pag-usapan kung ano yung purpose and yung structure ng expository text, ang pag-uusapan naman natin is some examples of expository text. So, expository texts are commonly found in first, textbooks, news articles, research reports, encyclopedias, instructional guides or instructional guides. So dito, sa mapapansin nyo, lahat ng binigay dito, lahat ng 5 examples na binigay dito, yung textbooks, news articles, research reports, encyclopedias, instructional guides, these are kind of text na nagbibigay talaga siya ng information
or nagpapaliwanag siya. Ibig sabihin, kapag binasa natin yung itong 5 example na ito, makakakuha tayo ng bagong kaalaman or pwede tayong ma-inform at pwede tayong um, magkaroon ng new knowledge about it. For example, sa textbooks, ang example ng textbooks is yung mga libro. 'Di ba kapag binasa natin ng libro, or ang goal talaga ng libro is para mag-inform sa mga students. Kapag binasa natin ng libro, syempre magkakaroon tayo ng new knowledge, matututo tayo, and we will be informed. So, ibig sabihin, ang mga libro na binabasa natin, kapag nag-aaral tayo, is an example of expository text. Yung news articles or yung mga balita na binabasa natin, kapag nagbasa tayo ng balita, 'di ba, na-i-inform tayo or na-update tayo sa mga pangyayari sa lugar natin or sa bansa natin. That's why example siya ng expository text. And yung research reports, pwede tayong ma-inform, pwede tayong ma-update sa new trends in education. Encyclopedias, yung nasa Google natin, yan ang ginagamit natin kapag hindi natin naiintindihan ng isang topic. And instructional guides, ang instructional guides is yan yung halimbawa kapag may binili kayong gamit tapos need ninyong ibuuin or need ninyong i-assemble, yung merong papel na natatanggap tayo na yun yung naging guide natin para mabuo yung binili natin, yun yung instructional guides. And example siya ng expository text. Kasi nag-inform siya, nagbibigay siya ng explanation. Next. Dito naman tayo sa key features of expository text. Kumbaga kung ano ang meron or kung ano ang characteristics ng isang expository text. Halimbawa, kapag nagsulat tayo ng expository text, mahalaga na alam natin kung anong feature niya para at least makonsider natin and hindi tayo mamali once na nagsulat tayo ng isang expository text. First here is facts and explanation. Expository writing is based on real information, evidence, and facts. Since ang isang expository text ay nagpapaliwanag siya, nag-i-inform siya, ibig sabihin dapat real information ang meron doon or merong key evidences or mga facts lamang ang ilalagay natin doon. Ang isusulat natin or gagamitin natin. Since ang main goal talaga or ang main purpose talaga ng isang expository text is to inform or to explain. So, kapag hindi totoo or chika lang na information, hindi real, hindi real, fake lang na information ang ilalagay natin sa expository text natin, hindi na niya masiserve ang purpose niya na to inform and to explain since hindi na nga totoo and mali-mali na yung nilalagay natin. So, mahalaga na pawang katotohanan lamang or real information and evidences lamang ang ilalagay natin or gagamitin natin kapag nagsulat tayo ng expository text. Next one. Logical order. Ideas are arranged in clear sequence. So, ibig sabihin, dapat when we say logical order, ibig sabihin sunod-sunod yung ideas natin, hindi siya magulo, hindi siya lumalaktaw, hindi siya chaotic. Dapat organize siya ng maganda yung pagkakasunod-sunod. Dapat kung ito yung dapat na gusto nating ipahiwatig, ito ang kasunod, dapat ito ang kasunod. Ganon, dapat organize siya and arrange siya in clear sequence para mas madaling intindihin at para mas madaling maunawaan ng mga mambabasa natin. Third one, clear and direct language. It uses simple and precise words, formal tone, and avoids emotional or figurative language. So, mahalaga na ang gagamitin natin kapag nagsulat tayo ng expository text is clear and direct language lang. Ibig sabihin, simple words lang, precise, and formal tone. Bakit mahalaga na dapat simple word lang? Kasi nga, ang purpose ng expository text is to explain and to inform. Kapag gumamit tayo ng mahirap intindihin na words or language,
na hindi na naman serve ng purpose ng expository text na to explain or to inform, since mahihirapan yung mambabasa natin na intindihin kung yung sinulat natin. So mahalaga na simple words lang, yung madali lang intindihin, precise lang, mababa lang, and dapat formal tone tayo. Dapat formal and hindi informal. So avoids emotional or figurative language kasi hindi tayo nag-i-entertain, hindi tayo dapat gumagamit ng, excuse me, imaginative or creative language, since formal tayo and ang goal natin is to inform and explain something. So mahalaga na simple, precise words and formal tone lang ang gagamitin natin. So that would be all for our expository text. Next meeting, we will be discussing the persuasive text. So for now, ang pag-uusapan muna natin, o ang i-discuss muna natin is yung expository text, and ang susunod natin is itong persuasive text. So I prefer to not include the persuasive text in our discussion this session, since you will be bombarded with information. So gusto ko hindi kayo ganun katambakan ng information, yung kaya nyo lang i-process. So if you have questions, if you have clarifications, if you have queries about our discussion this session, please do chat in our GC. Mag-chat lang kayo sa GC kung meron kayong clarification. And don't hesitate to, if nahiya kayo sa GC, don't hesitate to PM me and I will be answering your queries. So that would be all. Thank you so much. And please watch this video, since I will be basing your attendance for your from this discussion. So that would be all. Thank you so much. Keep safe, everyone. See you in our next meeting.